basta makapunta ako. Kasi alam ko naman nandiyan pong bayan ng Lord dito. Amen. At salamat sa Panginoon, nakapunta po ako dito. At sa Kanya po ang papuri at pasasalamat. Binabalik, lalo na po yung laki ng impact sa akin ng LCBS. Kasi ang pinaka-deeper po ng tanong ko is, ano yung pagkakaiba ng expository, yung talaga topical, yung textual. Sabi ko, saan kayong magbanda? Kasi marami pang pinasukan, hindi po nila may paliwanag ng maayos. Masakit po yung ulo ko. Nagbabayad po kami na ang sakit talaga ng ulo ko. Hanggang na-bless po talaga po details po sa LCBS. Maliwanag po, nagpapaliwanag yung mga professor po natin. Amen po ba? Amen. Yes, napakalaking impact. At Lord, sabi ko, thank you. Kasi niliwanag mo sa akin. Kasi kailangan natin to. Amen? Nag-preach tayo. Kailangan maliwanag, hindi yung Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon sa buhay po ng mga professor po namin. Yung mga pagbubuyan nyo, paghihiram nyo. Kahit ito lang yung online, walang masyado. Lalo na po yung 1 month po ako nagkasakit. Kahit gusto po mag-report, hindi po ako makapag-report. Blanco po, nanginginig yung mga laman ko. Dahil tinira po ko, lahat tinira na. Salamat sa blessing. Kasi sa pagsubok. Tapos, sabi ko, ilang beses po ako nagpasa na kay Pastor Ilan ng kakit ko. Hindi talaga eh. Salamat sa, kahit wala si Pastor Peter dito, siya po ang way na ginamit ni Lord sa akin bakit nakapasok ako sa LCBS. At bumawi naman po siya, hinatid niya ako kasi hindi ko alam pa po itong airport. First time ko pumunta dito isa. Kaya hindi po kasama ko po ang Diyos. At salamat po sa pagtuturo niya sa akin. I promise na buhay po namin na maglalakbay po kami. Dala-dala po ang karangalan ng LCBS sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mangangaral po kami ng buong tapat habang po kami nabubuhay. Ito po yung isa sa Bible School na ipagmamalaki po namin. Yun po, to God be all the glory. Thank you, Ma'am Lorna, for the truly inspiring story of yours. Truly that God works in the most impossible ways. So now, as we move forward, I would like to request the faculties, our dean, and our school founding president, together with our guest speaker, to come forward and take the center stage for the distribution of diplomas and book tokens to the graduates. Graduates, please rise once your name is called. Nangihingi kami ng diploma sa inyo kasi yung diploma ninyo na makukuha is hindi po real talaga, no? Kasi as we promise na bibigay namin yung real diploma sa inyo. So pagkatapos ito is uli ninyo sa akin kasi ewan ko, siguro no, nagloko talaga yung dalawang printer namin. So ang nangyari sa mga diploma ninyo is parang di maganda ang resulta. So pasensya nyo na, pasensyaan nyo na. Tumipalo na lang kasama yung mga TOR ninyo. Kasi yung iba, sabi nila gusto ninyo yung dalhin yung mga diploma ninyo. Pero hindi talaga kinaya. Ewan ko kung basta yung dalawa talaga, nag-mark yung dalawang namin, printer. So ayan, iba ang resulta sa diploma ninyo. So pagkatapos ito, ano nga na lang, sa uli nyo sa akin. I-PC na lang po namin. Let me read the citation. Living Christian Bible Seminary, Zone 3, Mambuaya, Cagayan de Oro City. This is to certify that Arian U. Atigbos has satisfactorily completed
the necessary requirements as prescribed by the seminary and is hereby presented with this course leading to the degree of Bachelor of Arts in Theology, as entitled to all rights and privileges pertaining thereto, in witness whereof LCBS sealed and signed, authorized hereafter. Given this at Cagayan de Oro City, Philippines, on the 20th day of September 2025. Signed by Pastor Ilan D. Ligmon, our seminary founding president, and our seminary dean and registrar, Professor May S. Ligmon. Arya U. Atibagos. Anita A. Burgos. Bernie C. Tango. Lucy Marie J. Posadas. Jessica L. Serrano. Marvin L. Nunez. Severino D. Burgos Jr. Aryan Ed S. Hawili. Arwin John S. Lizardo. Paul Haniel A. Lutiro. Arwin John S. Lizardo. Serdan R. Lindo. Gabriel P. Lapori III. Edward D. Lewis. Isaac S. Oviron.
Pastor Jeffrey J. Pimentel. Jonard S. Sonio. John Mark H. Tropia. Ernesto T. Tubo. Joselito S. Yusef. Serrano Jessica Lim. Nagas Maria Adela Tagarda. Serrano Jessica Lim. Hawili Anime de los Reyes. Lizarda Heidi M. Masandi Romel M. Namoste Philomena. Imelda Yuligi. Cristina Ariate Peña-Ligondo. Lizelle Ruiz Batao. Congratulations. Nunez Joreen M. Bangkurnay Elsie Balitubo. Maureen
Valiant Ariel S. Rowena Backward. Congratulations, ma'am. Tayo pa. Ma'am May S. Ligmon will now sing her special number, a song that resounds with a spirit of accomplishment, reflection, and shared experiences that define our event. Let's give her a thunderous applause. Sa lahatan, sa landas ng buhay na aking nasimulan, di ko naranasan ang magutom sa lansangan. Sa biyaya mo ako'y iningatan. Sa bagyo ng buhay ay ikaw ang siyang gabay. Sa pag-agos ng luha ay ikaw ang siyang karamay. Aking Diyos, nanguna ka sa aking paglalakbay. Sa yakap mo ako'y hihinlay. Dinggin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasasalamat ko sa'yo, aking Diyos. Sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniwan. Salamat o Panginoong Jesus. Lahat ng sandaling ako'y iningatan. Sa landas ng buhay na aking nasimulan, di ko naranasan ang magutom sa lansangan. Sa biyaya mo ako'y iningatan. Sa bagyo ng buhay ay ikaw ang siyang gabay. Sa pag-agos ng luha ay ikaw ang siyang karamay. Aking Diyos, nanguna ka sa aking paglalakbay. Sa yakap mo ako'y hihinlay. Dinggin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasasalamat ko sa'yo, aking Diyos. Sa lahat ng sandaling ako'y di mo iniwan. Salamat o Panginoong Jesus. Dinggin mo ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pasasalamat ko sa'yo, aking Diyos.
Thank you, Mommy, for gracing us with your beautiful voice. And now I request Sir Ariel as he introduced to us our guest speaker. Let's give him a big hand. Ito po, isang kapagpalang umaga po sa atin lahat. Tayo po ay salamat sa Panginoon kahit malayo po ang ating pinanggalingan, pinagkat po tayo ng Panginoon sa ating lugar. Dun sa Visayas Mindanao, sabi nga po ay kahit anong mangyari, financial ganyan, emotional na hadlang para hindi ko makapunta sa lugar nito, pero dito pa rin ang Panginoon bawat sa atin nandito. Amen? Kaya papapalat natin mga sarili. Amen? Tapos ang ating pinanggalingan, iba't-iba po ang ating iba-iba po yung ating pagtawag ng Panginoon sa atin. Amen? Pero tayo sa lugar nito na kung saan dito tayo i-train, matututo, lalong lalawak ang ating kaalaman patungkol po sa ating Diyos, at tayo po yung nahahayo na kung saan gano'n tayo sa loob. Ito po ang Living Christian Bible Seminary, kaya na po isa rin po sa aking talagang dinala ko ng Panginoon dito. Amen? Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pinagdaanan. Mahirap po, nagkwento ko na po kay Pastor Elan na apat ng aking pinagdaanan. But, ito, kinlo po ng Panginoon, tayo po ay nandito, magkita-kita. At nag-google po ako kanina, hindi po kilala yung mga tinatawag ko sa attendance. No? So, nakita ko po sila, isa-isa po. At sila pala yun. So, amen? At tayo po ay natakot, at tayo po ay natutuwa, tayo po ay nakatiis ng isang taon. Amen? Tama po ba? From September, September, ang year na. So, up and down po tayo, may ma-attend, hindi ko ma-attend, absent, minsan nandyan, minsan naka-online pero wala. So, ano po ginagawa? Kaya po sabi ni Pastor Elan is open cam. So, iba naman po ay talagang mahina signal, hindi makita ang cam. So ganun po talagang takbo ng ating pag-aaral. Napakasaya po tayo po ay nandito pinagtipon. Pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Banal na Espiritu ay ginabayan tayo dito. Kahit po iba-iba po ang ating denomination. But our head is Jesus Christ, di po ba? So pagdating po sa langit, hindi po tatanungin anong denomination mo. Di po ba? At tatanungin anong ginawa mo sa ating upasan. Amen? So salamat sa Panginoon, kahit saan po tayo nanggaling, ay dito tayo kasama-sama. At yan po, at tayo po dadako ngayon sa ating tagapagsalita, tagapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon. Kung tayo po ay natutuwa, meron po din tayong speaking, no? Meron din mensahe po ang ating Panginoon na ating pong papaunin pag tayo po umuwi na. So, isa pong privilege po na kasama po natin ang isa na pong batikan po sa ministry. 50 years in service. Amen? 50 years in service. Tayo po ay nakailang taon pa lang po service. Amen? So, marami po tayong matututunan sa ating po tagapagsalita ngayon kung saan siya po ay tuloy nga po siya po ay binayaan sa pamilya na kung saan siya po ay binigyan ng apat na anak na katulong po sa kanyang gawain. At ngayon umaga ko lang po siya in interview about sa kanyang pinagalingan dahil wala pa akong background. So, ako po yung natutuwa dahil po tinanong po siya, siya po more than 50 years na po. So, golden. Amen? Nabuhay po niya. Ang ating po tagapagsalita ngayon at tagapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon at mensahe po ng ating Panginoon ating pong babakunin sa ating paglalakbay. Siya po ay si Pastor Pedro, o tawagin natin si Pastor Boy Salceda, at maraming salamat po sa buhay niya na siya po ang ating pong tagapagsalita ngayon. So tayo po ay
Palakpakan pa natin, abot tayo sa inyo. Okay, good morning sa lahat. So, tapos naman na-receive niyo yung diploma, hindi na tayo umuwi. So, pero hindi pa yan. Hindi pa yan ang totoo, sabi ng ating susunod. So, tinawagan ako niya na ako daw ang speaker. Yung first na graduation niya ang speaker din. So, ang team noon, repeat call. Ngayon, serve is our first love. So, maganda itong topic na to kasi makikita natin kung paano natin magawa yung tunay na pagmamahal. So, being matanda na sa inyo, so, ang experience ko lang ang ibigay ko sa inyo sa aking sa ministry at saka yung paano natin mahalin ito. So, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 8, so nabasa naman yun. So, yun ang description sa pag-ibig sa Panginoon. So, that's why we want to certain that in our ministry, love is the driving force. So, bakit? Kasi, pag walang pag-ibig, walang love, sabi ni Paul, I am nothing. We are nothing without love, guys. So, how God shows His love? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Inahal tayo ng Panginoon. So, what Jesus did, pag umahalin Jesus Christ, He gave His life. Tayo, paano natin mabigay ang pag-ibig sa Panginoon? How to serve God with love. So, kung tingnan natin itong descriptive love sa 1 Corinthians chapter 13, basa niyo yan. So, gusto lang ako yung idealistic love na in the ministry. So, when you see love, there is only 4 letters. So, ano kaya ang tunay na ikaw nagmamahal sa Diyos? Kung sasawa, anong gawin mo? So, may buwan na dito? May asawa ng iba? Wala pa? So, kung mayroon ng asawa, ng iba wala pa. Kung yung pangalawa, wala pa rin. Isa lang. That's why when you see love, you must loyal to someone that you love. O diba? Kung Panginoon ating iniibig, wala nang iba. Because yan, loyal sa Panginoon. So yan ang tingnan natin sa ministry. Loyal ba ang aking pag-ibig sa Panginoon? So, sa ating pag-servisyo sa Panginoon, maraming circumstances. Rocky road. Sabi ni Mark, rocky road. So, hindi maiba yung nila sa Bisaya. Dili sa yun, mga lagad sa Ginoo. So, mga Bisaya, kabalo. Diba? Bisaya o Mindanao. Sa Tagalog, kahit hindi kayo. No? So, kailangan natin na being one in Christ.
Because only one Church of Christ. Amen? Iba-iba ang denomination natin, pero isa lang ang Church ng Panginoon. That's why when we see love to our God, kailangan loyal. Si Jesus Christ, and Jesus Christ, the will be done. Ha? Ang will of Jesus Christ, ang imong kabubot ng Lord mo ay matuhan. Dili ang ato. Amen? Because you are serving God with love. So, loyalty, makita sa atong kinabuhi. Kita sa pamilya. Kung ang bana din loyal siyang asawa, kung asawa din loyal siyang bana, naagoy mga manhita po. Amen ba? So makita mo nato na sa TV, di ba? Puli-puling bana, puli-puling asawa. That is not loyal to the wife or husband. How much more sa Panginoon? So ipamanawa, kailangan nating totoong obedience sa Panginoon. So, ano bang sabi ng Panginoon? If you love me, obey my command. So, dahil man ang command sa Ginoo, di ba? Marami man, pero may dalawa silang i-mention. Ibigin mo ang Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. So, ang i-mention, love God, love people, or love your neighbor. So, ang obedience, isa yun sa makikita sa taong totoo nagmahal sa Panginoon. Amen? Hindi lang yung sabungan. Yung sinasabi niya. So, when love is the driving force of your life in the Spirit of God, you must obey. Okay ba? Kailangan natin gawin yan. Kasi that is, we are proving that we love God. So, iyan ang kailangan natin na mabuo natin yung love sa Panginoon. So, marami pang mga pero simple lang ang ibigay ko sa inyo para dalik niyong maintindihan, dalik niyong magawa in the ministry. So, ang B, ano yung B? So, yung karakter ng pastor, paano na? Di ba sa discipline sa love? So, ang pinaka ulan dyan yung sinabi na ang pag-ibig ay walang hanggang. Diba? So, values. So, ano ba talaga yung kung ang pastor, magsalita ang pastor, ginagawa pa niya yan? That is integrity. Yung sinasabi mo, ginagawa mo. That is integrity. That is character of a pastor na walk the talk. So marami mga values natin kita. But number one is integrity, then honesty. So makikita nyo natin sa buhay ng isang Kristohanon nagmamahal sa Panginoon. Hindi yung masungit. Backfighter. Diba? So, lover yung pastor sa mga sa taong pinag-isipan niya. So, ang kailangan natin ang Panginoon lang i-ibay sa atin. So, nagampo nga yung pa niya nga. Dungog ng himaya, Lord, akong ibalik sa imo. Hulman pa din nato ang himaya sa Diyos. Ang buwan sa Ginoo, praise sa Ginoo, hulman pa din nato. No. Pero na yung magampo nga, dungog ng himaya, Lord.
among ibalik kanimo sa gihulman tayo nimo. Dili na mao. Ang edification is the only one, only God nga imo i-define sa imong kinabuhi. Amen? So that is, in the ministry, how love is action diha sa atong mga katawhan labi na ngadto sa Ginoo. So, identification, i-define mo ang ingon ni Pablo, si Pablo mismo gayon, I am crucified with Jesus. Yung na dili na ako, kung dili si Kristo na ang akong ikinubuhi. Kaya gihigog mo ko sa Ginoo. So man ang pinaka-importante nga, dali rin na ito, inuluman ng love. Ang pastor, buutan, ang pastor, mabili lumakak, ang pastor, kung unsay gisulti, iyan ang tumanon. Amen ba? So, karon na inyong kuhan, Bachelor of Theology, study of God. So, kailangan natin, ano ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay in a daily life. So then the question is, are you serving God with your first love? So during the time na nag-work ko sa Pepsi, so lahat ng time na ibigay ko sa Pepsi, from 4 a.m. to 12 midnight. So, 1976. So, during that time, walang Panginoon sa buhay ko. Kasi nasa trabaho. At the time, God take away my work. Ang utang ko sa Lord, ano man, why? Huwag mo ko ibuhat nga kautan. Nagtrabaho ko in accordance to your will. But the question, where is your first love? Dapat, ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. That's why, kinuha yung trabaho ko, wala. At the time, the Lord, I will serve you with love. So, nawala man yung unang na love. So, second time, when I serve the Lord, first encounter my son was Christ. So, tingnan ko paano nang gawin ako yung sinasabi ko sa Panginoon. I will be faithful and be loyal to you, Lord. So, yung asawa ko, hindi pa yung Christian. Sabi niya, iwanan mo na yun. Balikan na sa Katolik. So, kasi Katolik yung misis ko, fanatic siya. Saka, kuhay pa siya, Hindu sa kuhay. So, Lord, paano to? Yung Panginoon, so your love, be Christian. So, kahit anong sinasabi ng misis ko, ipaano na lang. Kasi binigyan tayo ng dalawang pahinga. Pasok ito, palawan. Pero yung maganda, pasok sa ating yun, maganda yun. If you're loyal to your wife, kahit anong sabihin niya, just pass it on in the left. Because you are serving the Lord. Yan ang ginagawa ko. 3 years, revelation ng Panginoon. So during the time sa service, yung operate, tithes, kinabusket niya.
Ano ba yung church niyo? Makapira. So, yun, pero kung pinahal mo yung asawa mo, nagpaw ka sa asawa mo, very faithful. Diba? Yun ang pag-ibig. Na hanggang kamatayan. Sa atin din, sa Panginoon. Hanggang kamatayan ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi ang Diyos, alam niya sa buhay natin. No? So, kailangan talaga yung pag-serve natin kahit anong mangyari. So, sa inyo, beginning pa o yung iba pastor na pero hindi pa na-encounter yung pinaka-masakit sa buhay niyo. Then, at that time, you will know how you love God. Yan talaga ang kailangan natin sa ating mga kabig sa Luzon. Malayo ang pinanggalingan nila sa Visayas, saka dito sa Metro. Kung walang pag-ibig sa Diyos, hindi kayo pupunta. That's why, yung thing natin, serving the Lord with our first love. So magkamali man tayo. And the man is big, magkamali tayo. Maybe, how we show our love, maybe how we treat our members, the people around us. Pag wala ng pag-ibig, iba na. Selective na kayo. Kaya delikado yan. So, ang iba, yung palaging nagbibigay ng donation sa church, yun ang minamahal nila. Yung mayroong time ng tao sa church, yun ang binigyan ng pansin. Pero mas mabuti yung iba, yung hindi pa nakaranas ng pag-ibig sa Diyos. Yun ang bigyan natin. Para sila will follow us. So other one, to make disciple. So to make disciple means ipakita mo yung buhay mo sa kanila at saka turuan mo sila paano maglingkod sa Panginoon Diyos. Kaya dito, you are disciple of Dr. Elan. Part siya sa discipleship training. So, yun ang pinaka sa ministry ng mga tao na wala pa diyan sa Panginoon. Kailangan natin turuan sila. Make them disciple to love God. Yun ang kailangan. We are here to follow what Jesus said. Kung kailangan ipako tayo, pero napako na tayo, di ba? Sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Di ba? Bili na ako. Christ na. So that's why we need na i-define natin si Jesus Christ sa buhay natin para yung mga tao na nakakita sa atin, we will follow us. How we love Christ. Yung kailangan natin. So marami nang dito sa Bible. But the recipe to follow Jesus, to serve Jesus, is with love. Without love, you are nothing. We are nothing. So, yun ang foundation natin. Because God loves us. Sabi ng Panginoon, if you follow me, you will obey
So, daghan man manangan, ikinanglan nato, we need to study the Bible. Kay we are in the process. Kung marami pa dito hindi natin alam. Mas ang pinaka maganda natin gawin yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Kung ang tunay yung pag-ibig mo, you follow Christ, then your life is changed. Diba? Sabi ni Paul, therefore if any man be in Christ, he is a new creation. Amen? So we are Christians. We become a new creation. But we are in the process. Amen? Wala pa makuha ang tanan. Di ba? The old has gone, the new has come. So na pa may old sa ato. That's why, because of our love of God, matangtang na siya. Makuha na siya. Because we are following, because of our love of God, yung mga hindi gusto ng Panginoon, ay ituawin natin. Take them away. Amen? Amen. So, love covers multitude of sin. Diba? Napahilo pa po ba? So, mga bana, masabi ka na. Bisa na sila, diba? Kaya ang Bible nga, ang guma mo pahilo po. Diba? So, dili na mo ang application. Ang application, you sacrifice. If you love, there is sacrifice. Sa inyong time, niyang karon, that is sacrifice. Biyaan ninyo inyong pamilya, biyahin mo, para dini ay padayag ninyo nga kamo, disciple na ni Jesus Christ, ni graduate of theology. I know God, di ba? Kabalon ako sa Ginoo. Unsay buhaton ako para sa Ginoo. That's why ang tingnan to, serving God with our first love. Amen. So, dali na ito, inong tulang nila. So, balik ko na ko. Kuryenta ng mga pastor, mo alagad sa mga katauhan. Niya, musunod ka sa imando sa Ginoo. Di ka magbuot-buot. Na may pastor, buot-buot ba? So, kinanglan siya. Kanya ay mga pastor na meet at sinaya. Ilang karakter, kung pa dili makaon sa iyo. So, that's why nga ang love na atong based on my experience, mo di siya akong na-apply. Sa guma nga, di-describe na ibano ni Paul. So, mas malawak pa ito. Hallelujah be to God. Our obedience to God. Our character, our virtues. Then, ang edification, dili kita. Kundi ang Panginoon. So, congratulations. Congratulations. Thank you, Pastor Pedro Salcido, for your truly inspiring message. Your words have the power to resonate deeply within each graduate as they set forth on their path of service and leadership. May your words remain with them, guiding and encouraging them every step of the way. We likewise request the presence here on stage again to our school founding president, Pastor Ilan Digmon, to give the token of appreciation to our guest speaker as a symbol of our gratitude for his dedication to the spiritual education of our graduates and for sharing his profound insights with us today. Additionally, we also want to present this certificate as a lasting moment of this special occasion. Okay, may I read the recitation? Flag of Appreciation is her heartily given to pastors of Pedro Sarcida as a keynote speaker and for his faithful, inspirational message in sharing the Word of God during the fifth commencement exercises of class Agape Batch 2025
Living Christian Bible Seminary. At Living Christian Bible Seminary, Zone 3, Mambuaya, Cagayan de Oro City. Given this 20th day of September 2025 at Living Christian Bible Seminary, Zone 3, Mambuaya, Cagayan de Oro City. Signed by Pastor Ilan Rigmon, LCBS President. Let's have a photo opportunity with our school president and our guest speaker. Picture. Below line, our one advisor, Nanay Manola. Thank you. We kindly ask Pastor Salcedo and Pastor Ilan to remain on stage as we proceed to present the special awards to our students, along with a special recognition for the LCBS faculty members. Oh, then. Oh, kasi sa'yo. Babati ka na. Nakay. Okay. Kung sumulat kayo sa pangalan ninyo doon, kung sino yung pupunta. Ay, tsara. Kaya nasira yung picture. Hindi na. Okay, so this is a way of our appreciation sa inyo kasi kahit malayo kayo, talagang pumunta ka talaga kayo dito. So, Living Christian Bible Seminary, ACE Award, Attitude, Commitment, and Effort. Kasi nag-effort kayo pumunta dito. Dahil may commitment kayo sa Panginoon, kaya may attitude kayo. So, ACE Award, Attitude, Commitment, and Effort is given to Jembel H. Kumpay. Ay, pwede mo music. Patulong ka na. Jason Mark H. Lupia. Jeremy M. Nunez. Severino D. Burgos. Ayun. Diba? Nasaan? Okay. Jonard Sonio. Oh. Sir, sorry. Oh, yeah. Congratulations. Irene C. Osilios. Kasi saan kayo? Isa ha. Arwin Janice Lizardo. Ariel Yu Atibagos. LCD Bacornay. Ay, wala. Ayan.
sa sumulat na pumunta. Jessica L. Serrano. Arian D. Howard. Ace Award po ito ha. Marvin M. Nunez. Imelda Y. Lipin. Paul Hani Lutero. Joselito Yusa. Ana May D. Rowley. Serdon Arlington. Crisostomo Lascon. Ernesto T. Tubo. Rizel R. Bacao. Anita E. Borgos. Maria Della Tilianas. Ito na ginisinong kang gobernero, lagyan niyo. Lorna H. Paz. Rowena Bacuil. Christina A. Pinaregundo. Bernie C. Tanto. Joeffrey Pimentel. Sana mo sana. Sana kami. Aisaan Odiwon. Jolidip G. Lotero. Jason Ma... Ay, wala. Sino na nakaano na wala? Hindi sumulat. Ay, okay, another award. This is Best in Textual Sermon Outline. So, kunti lang ang nakakuha ng best. Yung grade nila nito is 90 above. So sila yung nakakuha. Best in Textual Sermon Outline is given to Jason Mark A. Strupia. Another Best in Textual Sermon Outline, Joeffrey G. Benitel. Another Best Textual Sermon Outline, Irene C. Osilios. Another Best
best textual sermon outlining, Charles Concepcion. Wala siya, no? Another best textual sermon outline, Lizelle R. Batao. Okay, this one is best in topical sermon outline. Sa topical na naman tayo. Lilibet H. Lengayo. Wala sinong Lilibet? Jeffrey J. Pimentel. Pinakiyang minister na. Paul Honey A. Lotero. Maria Adela Quiliagas. Best in topical sermon outlining, Jason Mark Tropia. Another best in topical sermon outlining, Jeremy M. Nunez. Another best in topical sermon outlining, Jose Marie Posadas. Sorry po. Another best in topical sermon outlining, Marvin L. Nunez. Okay, can we also give leadership award for those officers na mga nag-bandit sa iyong klase ninyo? Okay, leadership award is awarded to Jose Marie Posadas. Wala si Pastor Jules, no? Another leadership award, Maria Adela T. Iliagas. Another leadership award, Maureen H. Barnes. Wala si Maureen. Another leadership award, Jessica L. Serrano. And another leadership award, Arwin John S. Lizardo. And also another leadership award, Ariel U. Atibagos. And another leadership award, given to Jeffrey J. Tequitel. And this one, from your president, pinadala niya to para daw sa mga officers din. So, iano ko na lang, tawagin ko na lang. Vice President Jeffrey Tequitel. Balik ka na naman sa... Treasurer Maria Adela Liaga. Auditor Ariel Atibagos. PIO Jessica Serrano. Okay, flag of appreciation is hearty thanks to Sir Don Lindo for exceptional effort in helping the class presentation and editing our graduation photos. Your attention to details, creativity, and education has made our experience special. We're grateful for your time, expertise, and kindness. Thank you for helping us cherish this milestone. Okay, so congratulations po sa lahat. Congratulations once
once again to all the awardees. Bakit kita camera mo? Balik. Ibog siya rin kung mo. Ini, mana kon? Life has its own rhythm, and songs often tell the stories of our experiences. Music possesses a unique ability to convey our emotions and innermost thoughts like nothing else can. At this moment, the graduates will express their feelings by singing their graduation song titled Dios ay Pag-ibig. This song reflects their faith, gratitude towards God, and dedication to their spiritual journey. It serves a unified declaration of the graduates' collective faith and their promise to embody their beliefs in the world around them. I request all the graduates to please come on front. Choose yung camera mo. And after singing your graduation song, huwag muna kayong bababa. Kasi doon namin ibibigay yung book token niyo. Then, pagkatapos, direct na lang muna tayo sa pictorial na nakahawak kayo sa inyong book. Let's give them a big round of applause. Nawala imong gita, pastor. Ha? Nawala. Nakikunik ra ko, pastor. Yats matra na. Live pa na. Wala na sibo. So, nawala imong data ka ganina. At kung tayo'y bigo
Pastor, after ano, finish na nako, picture na dito. Bansa?